Ay, magandang hapon no, mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Salamat po sa mga bumati sa aking kaarawan. Masayang masaya ako, no, mga boss. Doon sa mga may nagpadalang regalo, salamat din po sa inyo, totoo. Hindi ko na sasabihin pangalan nyo. Mga anak-anakan ko, mga kaibigan ko dito sa YouTube. No? Ng mga ano. Ay, nako. Gaya sinasabi, mahal ako ni Lord. Diba, mga boss? Kung hindi dahil doon sa aking hipag na baliw, ang kapatid ng aking asawa, wala ho ako dito. Si Lord po eh. Oo, si Lord po nagtulak sa akin para mapunta rito. Nagkakilala tayo, totoo. Nagkaroon ako maraming anakan dito sa YouTube na mababait. Karamihan po nasa ibang bansa. Marami rin ako naging kaibigan na talagang wala kang masasabi, no, mga boss. Oo. Sa nalaman nilang problema ko sa kawalang yang ginagawa nung kapatid ng asawa ko sa kanya, talagang mapipil mo na talagang sila nagmamalasakit sila, ganun, no? Kaya talagang sabi ko na, di ba? Lord, God moves in a very mysterious way. Kung hindi ako natulak dito sa vlog na to, baka hindi ko ito mundo ko. Hindi ako sanay na hindi. Oo. Ngayon, kaya paano, bihirang-bihira na ako lumabas ng bahay. Tsaka yun nga, medyo natatakot-takot ako lumabas, no? Bakit? Hindi mo alam ang iniisip itong kapatid ng asawa ko, no? Although mukhang santa to mukhang santa itong syungan na to, no? Pero yun nga, kung yung kanyang sariling kapatid, pinakamabait na kapatid, naisipan niyang gawa ng kademonyuhan, ako pa. Di ba? Sa dami ng pera nito, baka di mo alam kung pag pinasok ng satanas yung utak nito, lalong baka bigla akong maganyan, no? Kaya nag-iingat po ako. Anyway, bahala na sa iyo, Diyos, Grace Chingsay, ha? Total, simba ka na simba. Saan ka ba ano ang pinapapil mo sa simbahan, ha? Bugok? Ay, nako. Talagang pag ang mahina ang pananampalataya mo sa Diyos, kadali mong pasukin ng demonyo. Lalo-lalo na sa kilansing ng pera. Di ba, mga boss? Ha? Yan, simba na simba. Nagbabasa pa ng Biblia yan. At yun nga, napospon na naman ang aming hearing. Tuwan-tuwa sigurado si itong hungahang na to sa totoo lang. Dahil yun nga. Nagtataka ako, mga boss, no? Ang hirap humanap ng hustisya, no? Kagaya mga ganyan puspon, oo. Ang naging sanhiyo ng puspon, yun ang mismong judge. Meron daw sakit. Ang problema, yun nga, 2 buwan na naman iintayin mo bago na naman set matagal. Mabuti sana kung absent si judge, may masamang pakiramdam. After 2 weeks man lang sana, susunod na hearing. Wala buwan po ang bibilangin nyo. Oo. Kaya yun, doon, tuwan-tuwa yung dito. Kagaya niyang kapatid ng misis ko, tuwan-tuwa yung bugak na yan. Oo, dahil nadidelay yung pagkabuko niya. Although bukong-buko naman talaga, nauwi na lang niya yung kanyang sariling kapatid. Oo, ganon. Anyway, Grace Chingsay, God moves in a very mysterious way, ha? Tandaan mo yan. Simba ka ng simba, syunga. Dito na po tayo sa magbigay ho tayo reaction dito kay Atty. Enzo Recto, no? 2 hours ago ito Sabi nito, hindi pala magiging 20 pesos ang kilo ng bigas. 20 kada kilo pala ang itataas. Mga kababayan, ito na. Mga kabunyog, ito na. Ang pinapangakong magiging 20 pesos na lang ang presyo ng kada kilo ng bigas. Wala. Wala. Wala talaga. Wala. Ito na. Balita na ngayon,
tumaas ng 9 pesos. Ha? Ano ito eh? 53, 55, 56, 58, 62. Yan po ang presyo. Totoo po ito. Totoo po ito. Dito man, ganun din. Ha? Pinakamababang presyo na po ng bigas dito sa Isabela, 50. Pag bumaba pa ho ron, mayroon na hong dilaw-dilaw, mga boss, no? At po itong, ito pong sinasabing murang bigas na 50, yan ho, mura ha. Eh, ba't hindi nga ho magiging ganun? 30 pesos po ang presyo ng palay, mga boss. Ha? Hindi lang po yan. Gulay. Ang tataas lahat. Mantika. Lahat ho mataas. Mga kababayan ko sa OFW, pwede na ho kayong dito. Sabi nga ni His Excellency na pwede na kayong mamahinga kung gusto nyo nang umuwi dito at maganda na ang Pilipinas. Bisit. Gasolina, taas. Lahat ho taas eh. Kalat ni, alam mo na kung ano yung bumababa, ha? Lord. Ang utang ho, katakot-takot. Aabot ho ng 15 trillion mahigit. Trillion na. Kawawa si Juan de la Cruz, mga boss. Ha? Alam niyo ho yung bigas na sinasabi na 50 pesos? Ha? Hindi po yun masarap. Pero ho yung bigas na pang masarap, mga 65 po yun, 65, 62. Yan po. Pag pumalo sa line of 6 ang bigas, masarap po yan. Pero yung mga ranging sa 55, 56, mga ganyan, alam nyo, ganun ho eh. Habang tumataas ang presyo ng bigas, sumasarap-sarap-sarap. Yun yung mga 62, yung mga Hasmin, 65 ganyan, mapakasarap po niyan. Maski meron ka lang konting ulam, oo. Dahil kanin pa lang talagang masarap po, masarap talaga, oo. Yan na ho, kuryente, taas, lahat eh. Ha? Swerte kayo mga friend na nandyan sa ibang bansa. Oo. Kumbaga sa kayo ay nakawala. Oo. Yun nga lang, yung mga naiwan nyo rito. Pero anyway, yung mga naiwan nyo naman dito, yun nga, at least nandyan kayo para magpadala dito sa kanila. Yun lang ho. Pero yung sinasabi ni His Excellency na pangarap niya na hindi na mag-abroad ang Pilipino, yun po malabo pa po sa tinta ng pusit. His Excellency. Malabo pa po sa tinta ng pusit yan. Totoo. Ang masakit dito ng mga boss. Yan ang mga bigas na yan. Tataas pa po yan. Tataas pa po yan. Ang hirap hong wala na hong parating Oo wala na Oo. Kanina punta ako sa palengke. Gahanap ako ng Wala na kuya. Iniipit din ng ng mga rice mill siguro. Baka. Iniipit din nila Kasi naman dito, yung mga maraming pera na rice dealer, talagang bibili sila, katakot-takot na. Oo. Ang tama po niyan, doon sa sinasabing, wala hong negosyo kung yung mga ordinaryong mamamayan na umaasa lang na sa kanilang kinikita, wala ho silang business, bibili ho sila. Sila ho ang sapul na sapul dyan. Yun yung mga nagtitinda ng bigas, at least hindi masyado. Gaya namin, mayroong tinda-tindang konti, hindi kami masyado, Pero yung kawawa ho talaga dyan, yung malalaki naman ng kapital, na talagang mga super yaman, bibili ho yan, isang truck. Kasi alam nila, tataas pa Natawag na i-stock nila yan, i-stockin nila yan, Ganun po yan Ang tama po talaga niyan, doon sa mga kumikita ho ng sumusweldo ng arawan, ganyan.
O, pakyawan, yung mga trabahador. Yun ho, sa pool. Sa pool na sa pool. Oo, yan po. Kawawa talaga si Iwan de la Cruz. Ha? Sibuyas, mataas na naman. Oo, Diyos ko. Broccoli, 180, 1 kilo. Broccoli. Kanina ho, nagpaluto ho ako ng seafood chop suey. O, di, meron naman nung konting handa, o, para sa pasasalamat at umabot pa ng 66 na medyo malakas pa, di ba mga boss? Ganun lang ho. Dasal. O, ganun lang po yun. Oo. Ay, nako. Ano mangyayari dito sa gobyerno na to? Kanina, no, Dok Senado, yung ano, babanatan sila sa budget, 5.768 trillion itong 2024 na kailangan ng maipasa. Mangungutang na naman sa iba para mapunuan yung budget na hinihingi. Ewan ko na, paano na talaga itong Pilipinas to? Wala. Kailan kaya gagalaw ang tinatawag nating tunay na may-ari ng kumpanyang Republika ng Pilipinas? Nakakapang ano, totoo. Ay, Lord. Sayang talaga itong Pilipinas, no, mga boss? Ay, nako. Ang ganda ng lupa para sa palay, mais, mga prutas, mga saging, mangga, ang gandang Pilipinas, oh. Kung tutusin mo, paraiso to, totoo. Karagatan, bastante sa isda, lahat. Politiko ang nagpahirap. Kawawa. Kung naging matinulang ang mga politician dito, hindi sana tayo ginaganyan ng China, eh. O, yun bang may sarili tayong pang ano, armas na para ano, meron tayong prinsipyo, yung mga namumuno rito, hindi mga mukhang pera. Ang ganda sana talaga, mga chip. Yung pinangalagaan ng kapakanan ng mga mamamayan, ng mga politiko, super ganda po, super ganda. Gaya ng sabi nung tatay ni Subiri, gagalit. Mag-i-import na naman. Puro import. Mantala dati, tayo ang nag-i-export. Galit, kanina narinig ko, eh. Oh. Ano na nangyayari? Puro importation, puro. Mag-i-import na naman daw ng bigas. Oh. Isda, mag-i-import din yata ng isda. Lahat import na, wala na. Diyos mio. Santissima, sabi nga, di ba? Mga boss. Paano? Swerte kayo, yung mga talagang nakapag-abroad. Oo. Swerte kayo dyan. Pero yung gaya sinasabi ni His Excellency na gusto niya, pangarap niya, pagdating ng araw ay wagla nang mag-a-abroad ng mga Pilipino. Umuwi na kayo rito at maganda na at naka-stable na. Sus Mariosep. Parang parating nakakainom itong si Ecstasy, no? Ewan ko. Kulab na po tayo. Oo. Magandang gabi po. Tay, anak Jeff Ramos. Nasa ano po to? O, tignan mo. Anak-anak ako dito. Nandun po, South Korea. Oo. Pag nag-uusap po kami nito, talagang kinukumpara namin itong Pilipinas sa South Korea. Ang layo. Sa kuryente lang, ang layo. Umuwi ako dyan, tay, sabi niya. Nagulat ako nung magbayad ako ng kuryente. Sabi niya. Ang talan dito, naka-aircon kami magdamag. Magkano lang. Kalat ni Baya, shout out. Good evening, Karoke. Bakbakan mo ng gusto, Karoke. Sabi ni Kalat ni. Ano? Corazon ko. Welcome to the club, Corazon ko. Kalat ni Baya ulit. Laway. Ano niya?
nagsasayang lang ng laway sa sayang lang ng laway at pagod ang mga nagrarally na yan. Ay, ito yung ano sa rally doon sa ano to? Fisher Fox, oo. Ito sagot ni Kalatni. Bayad na ang gobyerno natin kaya walang aabutin ang mga rally na yan. Doon na lang kayo mangisda sa Pacific o sa Atlantic Ocean. Doon walang reclamation. Ang layo naman yata nung Kalatni eh. Reynaldo Gonzalez, shout out ah. Edmond Anun, shout out. Xerox, si Vice Lenny ang nakaupot. Xerox, kung si Vice Lenny ang nakaupo, tiyak yan, aayusin niya yan. Pati yan dolomite na yan, patatanggal niya yan. Patay sila kung yan ang kaso nga, Elizabeth Iscare, shout out ah. Good evening, Xerox. Ibang klase talaga itong mga nakalipas na administrasyon at kasalukuyan na wala silang pakialam kung anuman ang nararanasan ng mga mangingisda sa bansang ito. Totoo. Imbes na suportahan nila dapat ang mga ito at isiguro na hindi mawawala ang kanilang kabuhayan. Parang walang pansin ito sa kanila. Kasi nga puro pagnanakaw lang at pagpapayaman lang sa sarili nila ang inaatupag. Yun ang mabigat Elizabeth di ba? Yan ang kalahin mong nagkabaon-baon do sa Marcos Sr. Lalong bumaon nung umupo yung Digong. Pinagsama nyo pa. Todas, mother, pati daughter. Bagay, yun nga. Comelec at Smart Magic ang sinasigaw ni Glenn Chong na may kasalanan. Antok. Diyos ko. Umulan Nakakaantok ko yung panahon. Oo. Elizabeth Iscari ulit Yan ang hirap sa mga walang kwentang mga namumuno sa ating bansa. Wala silang paki sa sikmura ng mamamayan. Na isa ito sa mga kinakain natin at ang mga pobreng mangingisda na dito lang nabubuhay. Hay, puro pagyayabang lang at pakitang tao itong pinaggagawa nila. Di ba, Xerox? Ano pa nga ba? Celebrado Ludovico, shout out blessed happy birthday, Karaoke, and more blessings to your loved ones. Salamat, Librado Elizabeth Iscari ulit Xerox, dagdag comment ko pa po dito sa BBM administration. Wow, ang sabi niya, nakarangso na daw niya, nabababa na daw ang bilihin natin. Matawa si Elizabeth Iscari Nakakatawa itong BBM nito. Punta siya sa palengke ngayon. Doon maraming mura. Kasi nga, nagmumura ang mga tao doon sa mahal ng bilihin. Totoo. Yung bigas na pangakong 20 pesos kada kilo. Asa na yun? 50 pesos kada kilo ngayon ang pinakamurang bigas. O asan BBM 20 mo? Dapat itawag kay BBM, the great pretender. Totoo yan. Alam mo, Elizabeth, itong mga itong mga tao nito, pag nakarinig ng nag-i-English, tapos nangako ng 20 pesos, ayos na sa kanila yun. Tapos meron silang tag 1,000, tag 500 sa butuan. Di okay na. Napangakuan na kayo. Gusto nyo pa tuparin? Ano kayo? Sinswerte? Sobra na yon. Pag nangako, pasalamat na kayo. Nasa pangako meron. Ang pangarap ko, hindi. Ang pangarap nyo ay pangarap ko. Yan ang sabi niya. Kaya mangarap na lang kayo. Bisit. Di nyo ba naiintindihan yun? Tagalog na Tagalog yun, di ba? 31 minions. Ang pangarap nyo ay pangarap ko. Maliwanag. Kaya hintayin nyo kailan matutupad yung pangarap. Okinawa, Japan.
Divine Wilson, my friend, shout out ah. Divine Grace, shout out. Sabi ni Divine, no? Na-dismiss kaso ni Jason sa dahil sa tagal ng pagka-delay ng kaso. Nawala na ng hope at interest ang mga complainant at hindi na sumisipot sa hearing. May paliwanag si Atty. Enzo Recto dyan, friend. Meron pang 2 taong plasado, hindi pa naman actually dismissed. Pero parang hindi pa talagang totally dismissed. Meron pang 2 years yung mga nag-akusa para magpakita at tuloy. Kasi alam mo, no, People of the Philippines ang kalaban niya eh. Kaya itong mga sinasabing hindi sumisipot, mga plain witnesses na lang yan. Kaya after 2 years, at wala pa rin talaga sumipot yan, doon baka totally dismissed na yung kaso. As of now, hindi pa. Hindi pa talaga totally dismissed, Divine. Meron nga ganyan eh. Nagtatandaan na. Parang si Romeo Alusos, yung kaso niyang rape. Ng bata. Umaatras na yung bata. Ang abogado yata doon, Ligarda yata. Ligarda. Katrina Ligarda yata. Attorney Katrina Ligarda. Umaatras na yung bata. Pero alam mo, magaling yung abogado eh. Maski pa umatras yan, nakapagbigay na yan ng statement niya. Witness lang yan. Ang kalaban mo na ngayon, hindi na yan. People of the Philippines na. Kaya itinaloy ni Atty. Ligarda. Pulong si Alusos. Maatras na yung bata, yung nagkaso. Kasi people of the Philippines na yan eh. Kaya nagtataka nga ako eh. Paano sasabihin nila na hindi na interesado yung hindi ganun kadali dismiss yan eh. Gagalit nga si Atty. Enzo rin eh, di ba? Bakit ang bilis-bilis naman daw yata gustong dismissin ng Department of Justice yan? Yung bigat-bigat ng kaso, syndicated illegal recruiter, illegal recruitment, Porping Peña, shout out. Shout out, Sir Rox, good evening at mabuhay. Sabi niya. Nelson Batalones, shout out. Yan ang mahirap sa mga Pilipino. Maawain at madaling mauto. Tignan nyo ang RTIA. Pag marites, daming news. Survey, di totoo yan. Di yan accurate ang kanyang maniobrahin nila. Yan. At mind conditioning. Kung gusto nyong maging malinis ang gobyerno, linisin nyo ang COMELEC. Yan ang nag-uupo sa gobyerno, pati na rin niya Senado at Congress. Tignan nyo kung sino mga nakaupo. Kawawang mga Pilipino. Wala na tayong maaasahan. Sarili lang iisipin nila yan. Wala nang iba, sabi ni Nelson Batalones. Temari Bernardo, shout out Ay, nulit ko dun sa mga bumati. Sila Iloco Pinoy, marami mga dating kasama ko sa OFW sa United Talino Warriors, nagsibati din po sila. Temari Bernardo, shout out Ibinenta siguro ng walang kwentang traitor na si Digong ang Manila Bay. Imagine, kunwari pinaganda yung planong gawing isla, kaya tinambakan ng buhangin. Di lang kriminal, mukhang pera pa. Totoo yan. Temari Bernardo, ewan ko nga kung ano meron yan. Nico Tecnico, shout out. Xerox, good evening, God bless. And problema ng mga mangisda, pag nabigyan sila ng pampalubag loob, hindi nila sinusuri kung ano ang para saan. Pag dumating ng bigla ang pangyayari sa kanilang lugar na inalis sa kanila, nagugulat na lang sila at saka pa magrireklamo, tulad din ng mga squatter sa pinahihintulutan na pumwesto sa iba't ibang lugar ng mga politikong tulisan nang magamit, lalo na kung eleksyon, nang magamit para sa eleksyon. Pagkatapos manalo at matalo, pinalalayas na sila at saka pa mag-iiyakan. Hindi nila iniisip na ginamit lang sila. Totoo yan, Nico Tecnico.
Al Olalia, shout out ha. Sabi niya, pansariling interes, dulot ng dilubyo. Mahal na bilihin, winasak pa ang kabuhayan ng mga kawawa nating kababayan, mangingisda. Paano na sila? Ayun, tanong. Karamihan yata Chinese project yung reclamation na yan. Ako naniniwala gusto na nila tayong ipasakop sa China. Kaya sagara na ang mga pangungutang para nakawin nila. Nakakabahala, sabi niya. Magandang gabi at maligayang kaarawan, Sir Rox. Salamat, Al Olalia. Oo. Nyo, dami kong naging kaibigan dito. Ito lang pinagpapasalamat ko talaga kay Lord. Oo. Tsaka itong Grace Kisay na itong hype na ito. Al Olalia ulit, oh. Anong purpose ng state visit ni Demonyon Duterte sa China? Bakit pinalitan ng 1K peso note? Ito. Bakit pinalitan ng 1K peso note ng Agila ang tatlong bayani? Nagtatanong lang po. Tanong ko rin yan, Al Olalia. O, tanong ko rin yan. Nihintay ko nga, baka Agila at Tigre raw ng Norte? O, baka yung susunod, baka makapagpa-imprenta na ng baka. 2,000 buo, Tigre naman ang nakalagay. Lord. Roel Villanada, shout out. Greetings Kuya Rox. Kahit ano pang ipinaliwanag nila sa taga-gobyerno ay hindi na maibabalik ang naitambak na buhangin. Go signal pa rin kay BBM yan sa huli. Totoo. Parehas tayo nung naisip. Mirna Regalado, my friend, salamat ha. Ayaw, shout out ha. Sabi niya, ang gobyerno at China pahirap sa mamayang Pilipino. Totoo yan. Adorasyon Timaranan, shout out my friend. Johnny Bigud. Sabi ni Johnny Bigud, oh. Shout out Johnny Bigud. Gandang gabi ka, Roque. Malamang ang may pakanan itong reclamation ay ang mga magnanakaw din sa gobyerno. Sino pa? Sumagot si Reynaldo Gonzales. Oh. Kaya nga Johnny Bigud, ala nang ginawa itong gobyerno kundi magnakaw. Ang masakit, pag nanakaw ka, sikat ka pa, sasamahan pa ng mga tatraydor sa bansa, pasasaan ka pa naman, tawagin na lang natin silang putong lupa. Shirley J. Sir, shout out ha. Sabi niya, mas mabuti pa yung upuan natin sa school nung araw, Karox. Mukhang ang payat ng paa nung upuan. Mukhang naputol agad. Tapos parang ang sakit sa puwet at sa likod. Paano kung medyo mataba ang uupo? Grabe lahat na lang tinitipid. Kawawa ang mga estudyante sa Pilipinas. Kasi Pilipinas, laki ng taxes natin tapos napupunta lang sa bulsa ng mga politikong gahaman at sa kwarta. Totoo yan, Shirley. Wala ka na magagawa eh. Good evening po, Karoke. Sabi ni Ferdinand San Juan, shout out ha. Jun Lagon, my friend, shout out. Salamat, friend. Totoo. Ha? Good evening po, Karok. Sabi ni Ferdinand San Juan. Totoo lahat ang mga sinabi at impormasyon ni Kapersi noong nabubuhay pa. Tinlakay ng Kapersi noong March 1, 2021 tungkol sa Manila Bay na may malawakang pagtatambak na makapagdudulot ng malaking baha sa NCR at karatig na probinsya dito sa Luzon. Pahirap ang mga mangingisda na paglayo ng isda sa karagatan ng Manila Bay. Ito ang nangyari sa ngayon. Yan daw ay kagagawa ng dating administrasyon na pagiging mabutihan sa China. Yan ngayon ang sasaluhing problema ng administrasyon ni BBM. Dasal, mahal na Panginoon Diyos, huwag niyo po kaming pababayaan. Raul Villanada ulit, oh. Happy birthday to you. Salamat, Raul. Salamat, Raul, ha. Friend, Shervin Sapeda, Tia Deli, shout out. Ines, shout out. Christy Ansen, shout out sa inyo, ha. July 7, Alcantara, mga boss. Mga friend ni Tia Deli, ha. Sabi ni Tia Deli, oh. Tia Deli, bumabati pa rin po ng isang maligayang pagbati po sa inyong kaarawan, Sir Rox. Salamat talaga, Tia Deli. Oh. Extended ang saya para po sa birthday mo.
Pagpalain po palagi ng magandang kalusugan sa araw-araw at matupad na po sana ang matagal mo nang mini-wish at pinagdadasal. Maging okay na po sana, maging okay na po si Mrs. mo sa kanyang diabetes and stress po sa buhay. Gumaling na rin po sana ang kanyang napakatagal ng sakit, si Sister Grace. Buwisit yan. Tia Deli talaga buwisit yan. Mabait na po sana siya. Wala pa eh. Okinawa Japan yung babae na yan. Oo, pag nakita mo yan, Tia Deli ka, ang amo ng mukha niya, pero ngayon mabangis na. Okinawa Japan, oo. Ay, nako. Tuloy natin. Makinig po sana sa kagustuhan ni Lord. Makipag-ayos siya sa inyong misis at huwag maging abusado sa pagiging ganid po. Tulad po ni Mr. J. Wala pong pagsisisi sa una, lagi pong nasa huli. Ang moral lesson po, di po natutulog ang Diyos. Lalo na po sa mga pasaway. Di lang po mga mister ang marunong mangulbit. Si Lord din po. Malupit pag siya po ang nangulbit sa'yo. Liwag ang ending mo. Kung ako kay Sister Grace, di ko intindihin pa ang makulbit ng ako, hindi ko naintayin pa ang makulbit ako ni Lord. Ang kayamanan po sa lupa, wala pong halaga pag dedo ka na. Sa langit, ang kayamanan po ni Lord, wala pong katapusan. Di po nauubos. Di mo na po kailangang maging ganid. It's an endless love and blessing pag si Lord po ang pinili mo. Totoo yan, Tia Deli ka. Sister Grace, talaga bang sintigas ng bato ang puso mo? Buwisit talaga to, Tia Deli. Niwala ka, anak ng kamote. Mas mahalaga ba talaga ang kayamanan para sa'yo? Oo, naku. Akala ko ba palasimba, Tia Deli, nagbabasa pa ng Biblia. Ewan ko nga ba dito sa hinayupak na to. Naku, Sister Grace, dasal ko pa para sa'yo. Kulbitin ka na sa awa ni Lord. At ang ikaw ay maimasmasan. Gawin ang tama. Mas may maganda kang reward kay Lord. Kayamanan at pagmamahal na di nauubos. Parang nakakaduda naman tayo palagi na lang postpone yung hearing nyo. Totoo nga eh. Totoo nga eh. Mabuti sana, Tia Deli, kung ang postponement 2 weeks lang. Kulang-kulang 2 buwan na naman. Wala. Gagawan ko ng vlog yan para si galang-galang na judge. No? Ang problema dyan, Tia Deli, pabor yan doon sa mga kagaya ni Grace Chingsay, naghahaman. Paano yung inaargabyado niyang kapatid niya na wala namang kasalanan? Stress na naman, di ba? O dasal na naman, o sa gabi na naman, kung minsan, hindi makatulog siya, pinapanood ko na lang yung oy mga kako, ang daming nanood ng vlog ko, nunood naman siya, mamaya antokin na yun. Kasi mahaba nga di ba? Sabi niya, pero sabi nga ng iba, ang nagwawagi, di daw umaayaw, at ang umaayaw, di daw nagwawagi. Kaya laban lang po, Sir Rox. Huwag isipin ang problema, hayaan yung problema ang makonsumi sa'yo. Kasi cool and chill ka lang kahit pasintigas ng pader. Yan binabangga mo bukas, luluhod din ang tala. Sa inyo, ang huling alakak ng tagumpay. Tiyak yan, Tia Deli, maniwala ka. God moves in a very mysterious way, maniwala ka. Ako alam ko, Tia Deli, kung saan siya pupulutin. Oo. Ilalagay sa
At yung nasa huli, yun po ang ilalagay ni Lord sa unahan. To God be the glory. Sir Rox, good night po. Matulog na maimbing with peace of mind and heart. Basta wala po tayong inaargabyado. Tayo po ang panalo. Si Lord po ang bahala. Hanggang sa muli po, aking mga tiyo Deloy at tia Delay. Ingat po palagi si Rox, Rocky Warriors Care. Salamat, tia Delia. Totoo yan, Prince Shervin. Librado Ludovico, shout out. Sabi niya, blessed morning po, Aroke, watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Hindi sila pakikinggan ng DNR. Manhid ang mga hinduropot na yan. Sayang lang ang oras at pagod ninyo. Yung nga sinasabi ko, librado eh. Ana Mercado, shout out ha. Good evening, Karoke. Problema sa akin. Huh? Good evening, Karoke. Problema sa atin, wala silang paki sa kalikasan. They don't care about our fishermen. Kaya ang hirap, sila pati tayo, mahal isda kasi walang makuha, di ba? Si Isko ang may kagagawan ng Manila Bay. Ayan, pasayaw-sayaw lang si Isko eh. Tinapanood si Isko eh. Happy-happy lang si Isko eh. Parang walang nangyari. Parang hindi natalo si Isko eh. Masaya si Isko. Alberto Olaer, shout out ah. Siguro kumita pa yan eh. Oo. Maski natalo ako, marami naman akong campaign pa nakuha, di ba? Ay, naku Lord. Sabi ni Alberto Olaero, Karoke, maliwanag ang number 1 na nagutos na dayain ng eleksyon 2022, si Digong Duterte. Ang sinabi niya bago ako bumaba, gusto ko malinis sa eleksyon. O, di ba? Mga oposisyon, huwag kayong mandaya, ipahuli ko kayo. O, alam niya, sa pulis, kulang na lang sabihin ni Digong Duterte na ako lang ang may karapatang mandaya. O, di ba? Totoo yun, galing talaga. Karoke, malapit na si Digong Duterte. Ang sunod niyan kasi, taksil siya ng bansang Pilipinas. Totoo. Ewan ko ba putres, pero ang daming naniwala dyan. Ewan, no? Alberto ulit, oh. Karoke, ang number 1 at number 2, kunyari, nagpintura sila, pero ang pinintura, maglaging tayo, mamaya, maglaging tayo, mamaya, maglaro ng shak-shakan by my BFF. See you soon, mua. Ano mo sa'yo? Federico Mandak, shout out. Tama ka, Sir Rox. Sila din naman ang may pagkukulang. Dapat sana lahat ng mangingisda dyan sa Manila Bay ay nagkaisa. Oo, di ba? Hinarangan nila, sakay ng mga bangka nila ang mga makirinarya. Naka-full video, nag-imbita sila ng media. Tingnan natin kung anong gagawin ng gobyerno ngayon. Wala nang saysay, mga rally-rally nila. Sira na ang dagat. Anong gagawin kung huhukayin ba uli? Tanggapin nyo na lang. Sisihin nyo sarili nyo. Pasensya na po. Totoo yan, Federico Mande. Yun nga sabi ko eh, di ba? O ngayon, tsaka yung kayo nagngangal-ngal dyan, ilang ektarya na yung natabunan. Ay! Lahat ni Baya ulit. Hello, Akira Milus. Good day, sweetie. Saan na kaya yan? Kalat ni Baya ulit. Alam mo naman, Karoke, pagdating, alam mo naman, Karoke, pagdating sa bisyo, ay dyan ako marupok. Patay tayo dyan. Lalo na, pag tingala langit. Lalo na pag tingala langit. Ang epekto, bumibigay agad ako. Ganon. Kalat ni Baya ulit. Bayag. Mabuti pa si BP Lenny may bayag. Pero ang Coast Guard na Navy natin ay walang bayag. Titi nyo, hindi naman kayo lalaban. Mga iyakin, hanggang atungal na lang kayo. Mga ungas, galit na naman si Kalat ni. Kalat ni ulit. Hello, Miss Shay. Regards and be well. Oh, si Shay. Anak-anakan ko din yan eh. Ewan ko ba, bongbong daw siya. Pero mabait yan si Shay. Kalat di mabait yan. Oo.
Kaya lang matampuhin, kalat ni. Oo. Matampuhin. Sancho Panza de la Brocha, shout out. Sabi niya. Shirley Jaser ulit to. Kawawa naman ang mga mangingisda. Paano na mga pamilya ng mga yan? Yun ang tanong dyan, Shirley. Ang mga anak na nag-aaral, hindi na nila mapag-aral kung wala silang hanap buhay. Ito talagang mga nasa gobyerno, iniisip lang nila, sarili nila, walang kabusugan sa kwarta. Karma naman sana, tagal naman dumating sa mga sugapa na yan. Totoo yan. At alam nyo mga boss, sa maniwala kahit sa hindi, ang kahirapan ng mga mamayan, tungo po yan sa krimen. Habang na humihirap, lalong dumalaki ang kriminalidad. Eh, paano gagawin ng mga taong wala na makain ng pamilya nila? Aber, iba na ho ang utak niyan. Maski sabihin mo hindi nagsasyabu yan. Pero ang isip niyan tuliro. Oo. Lalo na kung insidenteng may sakit yung kanilang mga anak. Oo. Hindi na ho makayanan ng utak nila yung problema nila, ganun. Yun ang mabigat dyan, mga boss. Habang dumalaki ang kahirapan, papataas ang kriminalidad. Yan ho ang totoo. Marlin King, shout out. Nakakaawa ang ating mga mangingisda. Pinatay ang hanap buhay ng ating fisher folks. Si Duterte Taning, nakampon ng kadiliman, ang pasimuno ng lahat ng pahirap at kasamaan sa ating bansa. God bless po, Karox, and happy advance blessed birthday po. Salamat, Marlin King. Jane L, shout out Jane L, Si Rox, alam naman natin na nadaya si Tony Lenny. Kaya nga sila, Ka-Enzo, at ang TN Trio, forgot the names. Forgot the name of the group. May valid evidence, however, hindi naman admissible sa court. Yun ang pinupunto ni Atty. Lenny. She needs solid evidence, kaso nga hawak ni Dutz at Bongbong ang Comelec. Ito, hawak din nila ang military. Kaya tayo ngang kakamping, huwag sumama ang loob kay Atty. Lenny. Malaking pera din ang kailangan pag mag-protest. At kahit may pagkukunan ng pera, masasayang lang dahil nga hindi kakampi ang Comelec kay Lenny. So, intindihin din natin ang nararamdaman ni Atty. Lenny. Totoo yan. Yeah, alam ko naman yun, Jane. Alam ko naman yun. Oo, alam ko naman yun. Tsaka, bilang isang politiko na hindi sugapa at walang interes na magnakaw, di kapalaran ko to, gano'n na lang yun. Pero para gayahin niya isang mama na 6 na taong nag-iiyak na nadaya siya, hindi gano'n si Leni Robredo. Di nga siya, para nga siya magsilbi. Kung manalo ako, pagsisilbihan ko kayo. Natalo ako. Magsisilbi pa rin ako hanggang sa kaya ko. Di ba? Tuloy-tuloy pa naman ang ano niya Angat buhay niya, di ba, Jane? Jane L. ulit, Sir Rox, to be honest, enjoy na enjoy ko ang ulam. Kulog, Sir Rox, be honest, enjoy na enjoy ko ang ulam. Kulog sa background. Ulan. Kulog sa background, sabi niya. Jane ulit, Sir Rox, yung pinta-pinta nila Bongbong at Sarah Jean Potpot ng test, patok lang yan sa mga pulangaw na bubutante. Totoo yan. Ben Torres, shout out, Kaya yan, natanggal sa ABS, ay gumawa yan ng sabotahe sa network. Oo, ganun ba yun? Ben Torres ulit, Kaya siguro ayaw ni Lenny na kumandidato para Pangulo ay nahiya siya sa mga contributors.
Wala kasi siyang maraming pera. Totoo yan, Bentores. Pwede rin, ha? Adorasyon Timaranan, my friend. Shout out, ha? Marilo Pabian, ito. Sabi niya. Shout out, Marilo Pabian, naka. Good morning po, Tay. At sa lahat ng Rocky Warriors. Bingi na sila sa panawagan ng NSA laylayan. Basta lang maisakatuparan ang pansariling interes. Nakakaawa sila. Paano na pamilya nila? God bless po, Tay. Happy birthday po. Enjoy your day. Salamat, naka. Sa totoo lang. Ingat ka rin dyan. Huwag masyado magpagod. Pwede naman siguro. Pag medyo may pagod, di pahinga konti. O pagka nakapahinga, tuloy ulit. Ganun lang yun. Para hindi ka magkasakit. Reynaldo Gonzales. Paglalambitin ninyo, paglalambatin nyo na lang ang mga gumagawa ng reklamasyon. Tapos, ipirito ng buhay. Mirna Regalado. Happy birthday, Sir Rox. Enjoy your day and God bless to all. God bless you all the time. Thank you, Mirna. African Sai, shout out, ha. Christian Cheng, A pleasant evening po sa lahat and mostly po sa inyo ni Nanay Bear, Tyrox. Si anak na naman, Christian Cheng. At Tyrox, tungkol doon sa statement ninyo last night, lalahatin nyo na ang mga politiko pero talagang walang katulad si Madam Lenny. Agree po ako doon. At alam po natin na napakarami talaga ang agree sa sinabi nyo. Totoo. Wala naman talaga Hindi naman lang tayo nagtataka eh. Ultimo yung mga dating politiko, Dick Gordon, Franklin Drilon, lahat sila. Kaya alam mo, pag si BP Lenny talaga suga pa sa pwesto at rin niya na humingi ng suporta dahil sa sinadaya na lumabas, nako, ewan ko lang pero hindi siya ganun. Christian Cheng ito. Ngayon po ako magkukomento, Tyrox, sa isa sa inyo pong topic about sa acting wise ng dalawang SD card higher official. True bugbog, sarado na rin itong mga comment ko. Pero sarap kasi pasadahan ang dalawang Eurotex na yan. Urokan. Christian Cheng ulit Sabi ko na nga po, Tyrox, nasaan kaya ang scriptwriter ng gimmick scenes na pintura effect ng dalawang tambalusos na yan? Anong kasyungahan yan? Saka ba namang ang pinipinturahan, desk, upuan, ang gamit na paintbrush, rolling. Napansin mo pala yan tibay mo rin pangdingding yun. Mali ang props nila. Wala talaga sa kagustuhang mapagtakpan ang laki ng Intel at confidential pa nila. Ayan tuloy, pati scriptwriter nila, tarantana. Mali ang nakalagay sa scene description. Booking tuloy, di naman talaga sila ang nagpintura noon. Yun ay sadyang may pintura na. Kunwari lang, humawak sila ng paintbrush. Kaya mga mali pa. Kunwari, retouch na lang. Unlike kay Madam Philippine Legit President Atty. Lenny Robredo at Risa, talagang sila mismo ang nagpintura. At may pintura talaga, kita mo yung pagdait ng paintbrush sa pintura at ipinipintura mismo sa table na mahaba. At tamang paintbrush ang gamit nila. Di photo ops lang. Bye for now, Tatay Rox. God bless po. God bless. Christian Cheng. Shout out, friend Amy Bingson. Dolor Garcia. Belinda Magtangop, shout out sa inyo Busy siguro si friend Amy. Wala siyang comment
Mission accomplished po mga boss ha. O nakapag-collab na naman tayo, no? Wala nang mangyayari dito. Swerte kayo, nandiyan kayo sa labas ng bansa. At para kayong nakawala sa pagkakakulong. Sa presyong wala na yata pigil sa pagtaas. Ha? Magandang gabi po, God bless. Ulit, salamat po sa mga bumati sa aking kaarawan, mga boss. At doon po sa tumulong-tulong, maraming salamat po sa inyong mga alam nyo kung sino kayo, no, mga boss. God bless po kayo.